Amen. Good morning. Good morning. Okay. We are now at the second to the last part of Belong as we take a survey ng ating pong statement of faith. Although given the limited time, we'll not be able to cover everything. Pero like for example, last time I spoke, we talked about the Trinity, what we believe about God. Sa seminary, ang tawag po doon ay theology proper. At pinag-aralan po natin doon yung, ano bang belief natin, yung one God in three persons, di ba? Ngayon naman, we will look at, sa seminary, ang tawag po dito, Christ and the Cross. Na po, we looked at Christology, a study of Christ, and soteriology, yung ating po study of salvation. Ang sa Greek kasi yung kaligtasan ay soteros, no? At next week we look at the Spirit and the Church. We look at sira ko pa yata yung pintura. We look at ano ang Spirit at ano yung tayo as a church. Although napag-uusapan na natin before yung spiritual gifts. Later on, I'll mention ano yung susunod nating series dito po sa Lifeway. So, atin po munang tingnan yung bahagi ng statement of faith na bibigyan nating diin ngayon pong umaga pong ito. Sabay-sabay po natin basahin ito. 1, 2, go! Jesus Christ is the one and only Son of God, being fully God and fully man. He was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, lived a sinless life, but suffered and died in the place of sinful man, was buried and resurrected, ascended bodily into heaven, and is preparing to return bodily in glory to earth a second time. And then we'll also look at our doctrine of man o yung anthropology. Basahin po natin, 1, 2, go. God created man, male and female, in His image. Man was originally sinless, but through Adam, all mankind sinned, became condemned, separated from God, and rendered totally unable to gain God's favor of forgiveness and eternal life. And lastly, we look at what we believe about salvation. Basahin po natin, 1, 2, go. Salvation is God's act of forgiving sins, reconciling people to Himself, and giving a new nature and eternal life to those who put their trust in the finished work of Jesus Christ. Salvation is not a reward for good works, but a free gift of God received by grace through faith in Christ alone and secured eternally by the indwelling presence of the Holy Spirit. Father, we commit to you our time in your word, and I pray that even with the technicalities, even with the deep things that we will look into, I pray that you'll give us wisdom not only to comprehend, but the wisdom to embrace your truths and the strength, O Lord, that we may be able to obey it. We thank you, Lord. We glorify you. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa Galatians, Paul castigated the Galatian believers. No, yung mga taga-Galatia, kung saan naggala-gala sa kanilang pananampalataya. And sabi po ni Paul sa kanila, I am amazed that you are so quickly turning away from Him who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another gospel, but there are some who are troubling you and want to distort the gospel of Christ. Then basahin natin yung warning dito ni Paul. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we preach to you, a curse be on him. The gospel is the good news. Yan naman ibig sabihin ng gospel, good news. At dito makikita natin kung ano yung generally nilalaman ng gospel. Una po, the gospel, binanggit po sa verse 6, the grace of Christ. And then sa verse 7, binanggit the gospel of Christ. Therefore, the gospel is about the grace of Christ. Ang mabuting balita ay tungkol sa kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Pag sinabing grace, something that we don't deserve. But because God wants to give it to us, He offers it to us. So yun po yung biyaya
At ang ebanghelyo po ng Panginoon ay tungkol sa biyaya. Anong pinagkaiba ng ating pananampalataya sa ibang mga pananampalataya? Sa ibang mga pananampalataya, ang kanilang paniniwala, ang kaligtasan ay do this, do that. It's a list of do's and don'ts. Usually, gawin mo to, gawin mo yan, maliligtas ka, mapupunta ka sa piling ng Panginoon. Do this, do that. Subalit tayo mga biblical Christians, ang ating pananampalataya ay ang kaligtasan ay done. Hindi do this, hindi do that, it's done. Naganap na. Namatay ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan, kinakailangan na ito'y ating tanggapin. Now, ang sabi ni Paul, kapag may nangaral ng iba dito sa ebanghelyong itinuturo ng Biblia, if anyone would teach a gospel, supposedly they call it a gospel, but it is not the gospel of grace, then, ang sabi, a curse be on him. Sa NIV nakalagay, let him be eternally condemned. Sabi naman sa The Net Bible, let him be condemned to hell. It is hellish. It is the doctrine of demon. Kapag ang ating kaligtasan ay nakabatay sa ating sariling kabutihan at hindi nakabatay sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Mabigat na usapan itong gospel. Hindi ito something na basta-basta lang. Ito po ay dapat na ipinaglalaban natin. Ito lang ang ating dapat ipinapahayag. Now, sa ating statement of faith, of course, when we covered about the Trinity last week, we have covered this part, that Jesus is the one and only Son of God, being fully God and fully man. Kapag sinabi natin na si Kristo ay Diyos, hindi tao, mali po tayo. Pag sinabi natin si Kristo ay tao, hindi Diyos, nagkakamali din po tayo. He is both God and man. Now, ang titingnan natin na ito, sabi rito, He was conceived, the Lord was conceived of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary without any sexual relations between Mary and Joseph. Mary got pregnant by the power of the Holy Spirit. Bakit po mahalaga na ipinanganak ang Panginoon sa pamamagitan po ng Birhing Maria? Bakit hindi na lang ginawa ng Panginoon? The Lord allowed Joseph and Mary to have normal relations, and then yung magiging bata, ipossess na lang ng Spirit ni Christ. Bakit kinakailangan na yung tinatawag na virgin birth? Sapagkat upang ang Panginoon ay ipanganak na walang taglay na kasalanan. Kasi hindi siya pwede na maging tagapagligtas kung siya mismo ay kailangan ng tagapagligtas dahil makasalanan siya. Kaya siya pinanganak na sa pamamagitan ng mahimalang kapanganakan ay sapagkat para matiyak na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. At mahalaga din na siya nabuhay ng walang kasalanan. Sabi nga nila ang Panginoon daw, as God, He cannot sin. As man, He can sin. Pero hindi siya nagkasala. Kasi nga, dahil siya ay righteous, kapag tayo tumanggap sa Kanya, yung Kanyang katwiran, ang panghahawakan natin, yun ang i-consider na katwiran din natin, na kabanalan natin. Okay, so, yun po yung kahalagahan nun. That he was born of the Virgin Mary, lived a sinless life. Alam po ninyo, with all due respect sa ating mga kababayang Katoliko, ano ba ibig sabihin ng Mother of God? No? Iba-iba, ang pagkakaintindi, ibig daw sabihin nun, Diyos si Maria, hindi po. To be fair to our Catholic friends, hindi po. Ang debate nun, kaya nabuo yung Mother of God, kasi ang pagtatalo nun, kung si Kristo ba nung nasa tiyan, siya na ba yung God incarnate? Siya na ba yung Diyos na nagkatawang tao sa tiyan? Kaya ang debate nun, ang tawag Theotokos, Christotokos. Theotokos, si Mary ba, yung nasa tiyan niya, God-bearer. Tapos, isa naman, sabi, hindi, yun yung Christ. So, Christotokos, Christ-bearer. At sa pag-aaral sa Biblia, nakita nga, it's God-bearer. Nag-evolve lang yung term, naging Mother of God, pero ang hindi intention ng term na yon na sabihin na si Mary din ay God. Okay? Ang sinasabi lang, si Jesus, nung nagkatawang tao siya,
siya rin, yung sanggol na nasa tiyan ni Mary ay Diyos. May katangian ng Diyos. Now, ang sabi rito, ang ating Panginoon ay namatay at inilibing at muling nabuhay. Yun po yung gospel na makikita po natin, umakyat sa langit at muling babalik. Sabi nga ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 15, now I want to make clear to you, brothers and sisters, the gospel I preach to you, which you received, on which you have taken your stand. Ayun na naman yung word na yun, yung gospel. Ano ba yung nilalaman ng gospel na pinipreach ni Paul na tinanggap ng mga taga-Korinto? Okay? Well, sabi dito sa verse 3, ipinahayag ni Paul yung nilalaman ng gospel. Ang pagkakasabi pa niya sa umpisa, for I passed on to you as most important what I also received. So what we now received and what I am now passing to you was from what Paul received from the Lord. Okay? Hindi ito gawa-gawa ng tao. Ito'y galing sa Panginoon. Na sinabi nga ni Paul, the gospel I preach to you, which you receive. Kasi alam ninyo, kung tao ang may gawa ng ating ebanghelyo, yung ibig sabihin, gawa-gawa lang ng tao, tiyak na yung ituturong kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa ng tao. But the fact na tinuturo natin, mamaya makikita natin, hindi tayo maliligtas ng mabuting gawa, it's an affront sa pride ng tao. Ibig sabihin, wala akong ano mang magagawa para maligtas ako. Yes. Hindi pwedeng gawa-gawa ng tao yun. Dahil tingnan mo yung mga religion na gawa ng tao, ang iniisip nila, ano ang ating dapat gawin? Do this, do that para maligtas. Christianity lang yung nagsabi, done. Naganap na. Nabili na ang ating kaligtasan. Tatanggapin mo na lang. In fact, I have a book na ang title ay, Did Jesus Exist? At ang author ay isang agnostic Bible scholar. Di ko alam paano niya napaghalo yun eh. Bible scholar siya, pero agnostic. He's not sure if there is a God. At si Bart Ehrman, doon sa book na yon, he actually said, whether you like it or not, Jesus did exist. Historically, he may not believe Jesus is God. He may not believe that the death of Jesus was about our salvation. But definitely, he said, we believe in a literal, historical Jesus Christ. Na meron talagang Jesus Christ na dumating at nangaral. Hindi man niya tinatanggap yung pinangaral ng Kristo na to, sinasabi niya, ito yung mga tinuro. At itong sabi ni Bart Ehrman, ang sabi niya, tumingin ka sa mga iba't ibang religion, walang religion na nagsabi na ang Diyos ay magkakatawang tao para mamatay. Usually, ang mga religion sinasabi, mag-o-offer ka sa Diyos na ito ng sacrifice. Pero ang sinasabi, ang pinagkaiba ng Christianity, itong Diyos mismo ang nag-sacrifice. Yun yung pinagkaiba ng ating pananampalataya, sapagkat hindi nga ito gawa-gawa lang ng tao, ito ay ipinahayag ng Diyos, ito ang pamamaraan na pinili ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang tayo makapiling natin ang ating Panginoon. At ang nilalaman nito, ang Panginoon natin ay namatay at muling nabuhay. That Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. The gospel is about who Jesus Christ is and what He has done for us. Yun ang gospel. Ano mang idagdag mo doon, ano mang ibawas mo doon, pagkakamali na yun. Di po ba? At ang sabi ito, He Himself, Christ, is the atoning sacrifice for our sins. Now notice yung huling portion. And not only for ours, but also for those of the whole world. Meron din kasi mga nagtuturo ngayon, bagamat kinuturing ko pa rin sila mga kapatid sa Panginoon, pero ang paniwala nila, si Kristo, hindi namatay para sa lahat. Namatay lang para lang sa mga gusto niyang iligtas. Pinili lang kung sino maliligtas at yun lang ang pinaglaanan ng kamatayan ng ating Panginoon. But with all due respect, that goes against verses like this. Anong sabi? Christ is the atoning sacrifice for our sins and
not only for ours, but also for those of the whole world. Na ang kamatayan ng Panginoon, the blessings of the death of Christ, was available to everyone, but only those who would believe can avail of it. Laan para sa lahat, pero yun lamang po magbibigay ng tiwala sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, yun lang ang makakatanggap, mag-e-enjoy ng kaligtasan na binili ng Panginoon para sa lahat. Ganun ka-significant po. And of course, itong Christian na to babalik. And we'll talk more about what he said here. Ang sabi rito, look, I am coming soon. We believe na meron pong darating, babalik uli ang Panginoon, maari yung mga detalye, may mga pagkakaiba tayo. Pero ang malinaw sa Bible, babalik siya. Babalik siya. May isang maliit na denomination that our bishop asked me na sa July, I'll be teaching a seminar. We'll just talk about the length and ano yung coverage ng seminar, but he asked me to teach about the second coming. Ano ba ang tinuturo ng Bible about the second coming? At sabi ng Lord, look, I am coming soon and my reward is with me to repay each person according to his work. Yan ang pag-uusapan natin later. Pero itong paniwala natin, itong Panginoon na ito, namatay, muling nabuhay, hindi na natiling patay, at umakyat sa langit, at sa langit ngayon, ipinagpe-pray tayo ng ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 7:25, He is able to save us to the uttermost, for He lives forever to intercede for us. Napag-usapan natin yan ng Holy Week, ng Resurrection Sunday. Now, yan po yung paniwala natin about Jesus Christ. Okay? Siya ay Diyos na nagkatawang tao, na pinanganak ng isang birhen, na buhay na walang kasalanan, namatay para sa ating kasalanan, muling nabuhay, umakyat sa langit upang tayo ipanalangin sa kanan ng Ama, at siya'y babalik pagdating ng araw. Yan ang ating paniniwala. At ang sabi rito, God created man, sa ating pong statement of faith, male and female in His image. Man was originally sinless, but through Adam, all mankind sinned, became condemned, separated from God, and rendered totally unable to gain God's favor of forgiveness and eternal life. Nang nilika ang tao, nilika tayo sa wangis ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na may ilong ang Diyos, kaya may ilong tayo. No? Minsan kasi may mga pilosopo eh. Meron bang pang-upo ang Diyos? Alam niyo ba yung pang-upo? Puwet. May pang-upo ba ang Diyos? Sabi niya, kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. May pang-upo ka ba? Eh di may pang-upo ang Diyos. Pero sabi niya, walang tuhod ang Diyos kasi walang lulura ng Diyos. Pambira. Ang sinasabi itong image, hindi ito carnal as in, pag may ilong ang Diyos, may ilong, di ba? Ang sinasabi rito, yung kabanalan ng Diyos, yung kakayanan makipag-ugnayan sa Diyos, ay ibinigay sa atin. Nilikha din naman ng mga hayop, pero mga hayop hindi nilikha sa wangis ng Diyos. Yan ang pinagkaiba natin. God created man in His own image, and He created him in the image of God. Alam nyo, noong unang panahon at hanggang ngayon naman, kapag may haring sumakop sa isang kaharian, tatadtarin niya ng estatwa niya yung kaharian na yun. Hindi dahil epal yung hari, pero ganun talaga, para to remind people who's in charge. Parang sa atin lang, di ba? Dati, nung hindi pa pinagbabawal naglalakihan tarpaulin, kada Valentine's, graduation, Holy Week, bakasyon, nakikita mo yung mukha ng mga politiko No, para ipaalala na sino in charge. Pero alam nyo, sa totoo lang, nung sinabing we're created in the image of God, it is actually God saying na He owns the world. He owns the world. At para di sa atin, paalala na hindi tayo dapat mamuhay na katulad ng mga hayop kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. And take note, we're created in the image of God and we're created male and female. Mapalalaki, mapababae, nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi po may iba pang kasarian. Hindi po mahabang alphabet ng kung ano-anong kasarian. Dalawa lang, lalaki at babae.
In fact, pag binalikan niyo yung ating statement of faith, there's a portion there that talks about the family and what we believe about human sexuality. Kaya we make no apologies if we believe that marriage is only exclusive only for male and female. We don't agree with same-sex union. Okay? Yun po yung ating pinag-uusapan dito. Magkapantay ang lalaki at ang babae sapagkat pareho nilikha sa image, sa wangis ng Panginoon, magkaiba lang tayo ng tungkulin. Sabi, ang lalaki ang ulo, ang leader, ang lalaki ang ulo. Pero wala kang mababasa sa Bible, ang babae ang leeg. Wala, kasi, bakit daw? Kasi saan ipaling ng leeg eh. Yung ulo. Hindi yung gano'n, ha? Ang babae po ay kapartner. Kapartner. Nung sinabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Di ba? Sinabi? Alam niyo ibig sabihin nung it's not good for a man to be alone? It is better that we are alone. Hindi. I'm just kidding. Pag sinabing it is not good for a man to be alone, it is not beneficial, we need someone with us. At ang sabi ni Lord, it's not good for a man to be alone, I will make him a helpmate comparable to him. Pag tiningnan mo, basically, yung sinabi ng Panginoon, hindi mabuti mag-isa ka, Adan, igagawa kita ng katapat mo. Now, dahil sa imahe na yon, kaya natin makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya natin sumamba sa Diyos. Now, nung nagkasala ang tao, hindi na burato. Dati ang paniwala ko ganito. It was not erased, it was effaced. It was not voided, it was vandalized. Yun ang dati kong paniwala. Parang ganito, may relo, sira yung relo, pero kahit papaano, tumatama yung relo 2 beses isang araw. Di ba? Pero hindi. Nung patuloy na pinag-aralan namin ito, I realized na kahit na naging makasalanan ng tao, hindi nawala itong image na to. Kaya kahit makasalanan ng tao, kaya ng tao manampalataya. Kaya ng taong lumapit sa Panginoon. Kaya ng taong magsisi. Hindi totoo yung sinasabing total inability of man. Na may mga nagsasabi kasi, yung tao, pag hindi binigyan ng Diyos ng pananampalataya, hindi niya kayang maniwala. Eto ang tanong. So yung mga hindi nanampalataya, hindi binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Ano yun? Arbitrary lang, namili lang ang Diyos. Sino lang yung mananampalataya? Pag hindi ka nagkaroon ng kakayanan manampalataya, hindi mo magagawa manampalataya. Eh kung ganon, na kung hindi ako binigyan ng Diyos ng kakayang manampalataya, bakit pag hindi ako nanampalataya, mapapahamak ako? Eh, hindi ko naman pala kasalanan kung hindi ko kaya manampalataya. Nasusundan ninyo? Parang halimbawa, yung apo ko, si Nebuchadnezzar. Hindi, si JJ. Si JJ. No? Let's say yung apo ko, kasi pag inalagaan ko yun, hindi ko pwedeng. Diyan ka lang ha, babasala ako, hindi pwede. Talagang wala akong magagawa. Pag inalagaan ko yun, kailangan nakatutok ako. Kasi kung ano na yung nasusunggaban eh. No? Minsan makakakita ng ko, sinusubo. Diba? Sana wag magawa yung ginawa ng kapatid ko. Basang alam namin, kanina nakita namin, meron siyang nilalarong butike, ngayon nakita namin, buntot na lang ang natira. Di namin alam. Di ko alam. Baka nakatakas yung butike, iniwala yung buntot. Di ko alam. Pero ayoko ng ganung thought. Di ba? Minsan, kahit na tinago ko na yung gunting, nagugulat ako, may hawak na yung apo ko. No, let's say, nakahawak ang apo ko ng gunting. Actually, meron pa siyang nakita. Yung pansinde, yung lighter, yung nakakuha eh. Buti na lang may safety feature yun. Pag pinindot mo, saka lang mag-aapoy. Pag kahit anong kalabit mo, kung hindi mo pinindot yun, hindi mag-aapoy. Pero let's say, napaglaruan ng apo ko, nasunog niya yung bahay ko. Can I hold my grandson accountable for what happened? For playing with fire? Can I charge him with arson because of what he did? Can I? Hindi. Bakit? Wala malay. Wala pa siyang kakayahan unawain eh. So kung sasabihin natin
na ang tao hindi magagawang manampalataya sa Diyos kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng pananampalataya. Bakit ako mananagot pag hindi ako nanampalataya? Yung sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. If you don't believe, you will perish. If you believe, you will have eternal life. Bakit mo pananagutin ang isang tao sa isang bagay na wala siyang kakayanan? At naniniwala ko, lahat ng tao may kakayanan kasi hindi nawala itong image ng Panginoon na ito sa atin. Hindi nabasag, hindi parang relo na tumigil sa pag-ikot, nasa atin pa rin. Kaya kung ang tao hindi manampalataya, ang tao hindi lumapit sa Diyos, hindi kasalanan ng Diyos, kasalanan ng tao. At ang sabi, nung nagkasala si Adan, basahin po natin itong Romans 5:12, 1-2 go. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way, death spread to all people because, ang galing ng pagkaka-play ng words dito ni Paul. Kasi, sin entered the world because of Adam. Death because of his sin. Tama? But ang sabi dito, in this way, death spread to all people dahil lahat nagkasala. Alam nyo, bagamat parehong legit, pero may nagsasabi ganito, nung nagkasala si Adan, kasama tayong nagkasala. Nung nagkasala si Adan, kasama tayong nagkasala. Kasi nakasakatawan pa tayo ni Adan nung time na yun. No? Nagkasala. Tawag ko doon ay inherited guilt. Hindi mo lang namana yung pananagutan, kasama ka na nagkasala. Although, minsan parang may punto yun Kasi merong isang alipin. Tawagin na lang nating Mike Cute. May isang alipin. Ang trabaho lang niya, magsibak ng kahoy. Nasubukan niyo ba magsibak ng kahoy? Sino nasubukan magsibak ng kahoy dito? Alam niyo ba yung sinasabi ko magsibak ng kahoy? Hindi, baka hindi niyo alam Sibak, okay. So, nagsisibak siya. Ang hirap magsibak, no? Nakakapaltos, tapos pwede kang masalubsob, di ba? Ang hirap, masakit sa likod. So, habang nagsisibak siya, alipin siya, inisip niya, sino may kasalanan? Bakit pa ako pinanganak na alipin? Inisip niya yung magulang niya, di, alipin din sila Inisip niya yung lolo niya. Hanggang naisip niya ito, kasalanan ni Adan. Kasi kung hindi nagkasala si Adan, okay? Kung hindi nagkasala si Adan, sana petics lang ako sa Garden of Eden. No? Make sense, no? So, sa galit niya kay Adan, lumalakas yung pagtaga niya. Nakita nung amo niya, sabi, ano nangyari sa'yo? Dahil kay Adan, sino ka Dan? Sino kaway mo? Hindi. In-explain niya, okay. Simula ngayon, magpahinga ka na. Kainin mo gusto mong kainin, matulog ka hanggang gusto mong matulog. Wala kang gagawin. Basta ito lang yung kahon sa gitna ng lamesa, huwag mong papakialaman. Okay. Isang araw, nung nabobore na siya, kakapanood ng Netflix, natingnan niya yung kahon. Gusto mo malaman kung ano laman ng kahon? Tutuloy ko na lang yung kwento sa ibang pagkakataon. Hindi. So, hindi siya nakatiis, sinuwaka yung kahon, magaan! Kinalog niya, walang tunog. Ano ang laman ng kahon? Gusto niyo malaman ang laman ng kahon? Yes. Binuksan niya, may sulat. Binuksan niya yung sulat. Ang sabi, galing sa kanyang amo, kita mo na, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Adan, nagawa mo din yung ginawa niya. Kaya bumalik ka na sa pagsisibak ng kahoy. However, may sinabi sa Bible the sins of the father shall not be passed on to the children. Pag halimbawa ba, yung magulang ko nagnakaw, ako ba mananagot sa pagnanakaw na yun? So pagamat it sounds logical, yung inherited guilt, mukhang walang basis. In fact, if you study church history, before Augustine, hindi pinapaniwalaan ang inherited guilt.
Nung panahon lang ni Augustine, saka lang nagsimulang paniwalaan yung inherited guilt. At marami pang ibang kung ano-anong tinuro si Agustin. No? Ito na. Merong isa, which I hold on to. Inherited consequences. Ano po inherited consequences? Dahil sa kasalanan ni Adan, na tayo nasa kanyang katawan, nung time na yon, nabahiran din tayo ng pagkakasalang yon. Kaya pinapanganak tayo may sinful nature. Kumbaga, para tayong kotse, pag ganun ang kotse yung ngayon, ibenta na ninyo. Yung pag dumadaan sa bandang gasolinahan, pumapaling. Napadaan ka, tapos nakita mo, 150 yung gasolina, dun gustong pumunta. Hindi doon sa mura, doon sa mahal. May paling lahat tayo, may ganung propensity, may ganung tendency to sin. We have our sinful nature. But that doesn't mean that we cannot believe in God. That doesn't mean we cannot repent. Ngayon, itong problema lang sa inherited consequence, inherited corruption. No? Ito medyo technical. Okay lang ba kayo? Walang taong napunta sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Ang sabi sa Bible, Revelation chapter 20, we were judged because of our works. Ang tao mapupunta sa impyerno hindi dahil sa kasalanan ni Adan. Ang tao mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan niya. In this way, death is spread to all people because, what? All sin. Mapapahamak tayo dahil sa sarili nating kagagawan. Bagamat, sinasabi ko nga, minama na tayong kalikasang makasalanan. Pero yung mga kasalanan natin, hindi biktima tayo. Hindi tayo parang hayop na kasi yun ang nature natin, kaya wala tayong magagawa kundi magkasala eh. Hindi ho ganun. We were created in the image of God. We have a choice. Yung nga lang, we squander that choice, we rebel against God, we become sinners, and because of that, we are liable to go to hell. Actually, ang misa lang pagkakalagay doon we are sinners both in birth and by choice. Yun ang ano doon. Now, we inherited this nature, this sinful nature, and we are sinners because we chose to sin. Yun yung sinasabi dyan. Now, nonetheless, all have sinned. And notice ito. Anong batayan? Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Okay. Sino sa inyo, sa tingin nyo, mas mabait yung katabi nyo? Taas ang kamay. Ba't katabi mo, asawa mo, magtaas ang kamay? Mas mabait yung asawa mo. Pag hindi ka nagtaas ang kamay, pahama ka. Mapapahama ka, Brad. Marvin, sa tingin mo, sino mas mabait sa inyong dalawa? Oh, yeah. Good boy. You will live long. Live well on earth. Di ba? Hindi, seriously. Kung ibabatay lang naman yung kukumpara natin sa katabi natin, dalawa lang naman yan. Magiging mas mukha kang mabait o mukha kang masama. Tama, no? Pero for your sake, kayo mga husband, sabihin na ninyo, asawa nyo mas mabait. But seriously, the basis was not our fellow men. Ang gitara, sa mga musicians natin dito, paano nyo tinutono ng gitara nyo? Kukuha ba kayo isang gitara? Teng, 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 sundan mo na to, teng, teng, teng. Gaganon ba? Ganon ba gagawin mong pagtono? May problema ka pag ganon. Bakit? Kung wala sa tono yung originally, yung pinagayahan mo. Paano tinutono sa piano? May standard. Anong standard? The glory, the righteousness of God. And we've fallen short of that. Ang sukatan, hindi yung mas mabait ba ako sa katabi ko o hindi. Ang sukatan, are you living a life at par with the holiness of Christ? Talagang lahat magkasalanan tayo. Tama? Parang ganito yan. Sino sa inyo marunong lumangoy? Taas ang kamay. Marunong, as in marunong. Taas ang kamay. Ayan, may mga nakikita ko nagtataas ang kamay. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta po tayo ng Hong Kong. Pero para makatipid, lalangoy po tayo. Punta tayo Manila Bay, lalangoy tayo. Okay ba kayo doon? O yung mga nag-exercise dyan, nakikita ko No, dahil may plano kayong mag-hiking. Gawin na lang natin swimming. We'll go to Hong Kong and then we will swim. Okay ba yun? Kaya ba? Ako daw marunong lumangoy.
Pag tumalon tayo sa Manila Bay, bukod sa masama yung tubig doon, perpetual diarrhea, paglangoy ko sigurong konti, lulubog na ako baka malunod ako. Some of you may be able to swim far. Some of you, baka yung iba sa inyo, bagay sa Ironman competition. You can actually swim di ba may ganun yung Ironman, no? Tatawid from parang Iloilo to Guimaras. May ganun eh. Matindi, no? Pero kahit yung lumangoy from Iloilo to Guimaras, hindi makakarating from Iloilo o from the Philippines to Hong Kong. Maring mas mabait ka sa akin. Pero wala sa ating umabot sa panuntunan, sa kabanalan, sa kaluwalhatian ng Diyos. Because all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya wala makapagmamalaki sa atin. Mabuti na lang, ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan. He made the one, God made the one, Jesus, who did not know sin to be sin for us. Hindi ibig sabihin nito, literally, naging makasalanan si Jesus. Sa ibang version, He made the one who did not know sin to be the sin offering for us. He died, He paid the debt that we cannot pay. He paid the debt that He does not owe. Ang sabi, He made the one who did not know sin to be sin for us, so that in Him, if you put your faith in Him, if you receive Him as your Savior, we might become the righteousness of God. Now, I may have mentioned this, and I will mention it again, sa basketball. Ayan, nagbabasketball kayo. Nakikita ko nasaan ba si Louie? Nakita ko, nagbabasketball ka, brad eh. No? Let's say, makasama kami sa team. Let's say, for the sake of illustration, nung nakita ko ng mga future bayaw ko nakita ko ni Bayaw Barry, nakita ko ni Bayaw G-Boy, mga kapatid ni Ellen, tuwan-tuwa sila. Hindi dahil ang guwapo, hindi, wala. Hindi yun ang naisip nila Ang naisip nila, sa wakas, may sentro na tayo. Tapos nalaman nila, bamba. No, seriously. Brother Louie, pag nag-basketball ka, okay, nakapuntos ka, siguro mga 10 3 points, tapos mga 15 assist, tapos yung mga 20 free throws, mga gano'n. Lahat yun na ipasok mo, tapos may dakdak ka pa. Let's say substitution. Tama ba, substitution? No? Ako pumalit. Yung bang puntos mo, pupunta sa akin? Yung bang penalties mo, violation mo, pupunta sa akin? Pag naka-points ako, pupunta pa sa'yo? Yung penalties ko, pupunta sa'yo? Hindi. Sa basketball yun. Pero in the divine substitution, the penalties for our sin was taken care of by Christ. And His righteousness, hindi to minus sin lang, plus the righteousness of Christ. Na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, ng kanyang kabutihan ang magiging kabutihan natin. Na pag tiningnan tayo ng Panginoon, ang makikita ang kabutihan ni Kristo, hindi ang ating kasamaan. Yun ang divine substitution. Kaya nga tawag din sa kamatayan ng Panginoon, substitutionary sacrifice. Because God made Christ, the one who did not know sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So, nakita natin yung tinuturo natin pagdating kay Kristo at ang kanyang ginawa. Nakita natin kung ano ba ang sinasabi ng Bible sa pagkakalikha sa tao. Tingnan natin ngayon ang kaligtasan. Anong sabi? Basahin natin. Salvation is God's act of forgiving sins, reconciling people to Himself, and giving a new nature and eternal life to those who put their trust in the finished work of Jesus Christ. Salvation is not a reward for good works, but a free gift. Gift na nga, free pa. No? Para lang ma-emphasize mabuti. A free gift of God, received by grace through faith in Christ alone, and secured eternally by the indwelling presence of the Holy Spirit. Next week, we'll talk about the last portion. Kasi doon na tayo sa Spirit and the Church. Pero, tingnan natin na ang sabi ng Bible, let's read this together, Ephesians 2:8 and 9. 1, 2, go.
For you are saved by grace through faith, and this is not from yourselves, it is God's gift, not from works, so that no one can boast. Sapagkat kayo naligtas sa pamagitan ng sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong ganang sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa inyong mga gawa upang walang makapagmalaki. No, sabi dito, you are saved. Actually, perfect tense yan. Ano ibig sabihin pag perfect tense? Hindi lang past tense yan. Sa Greek, perfect tense. Halimbawa po, sino po sa inyo ang nag-almusal? Taas ang kamay. Okay, nag-almusal. Almusal kayo? Kumusta naman ang almusal nyo? Masarap naman, no? So, mananakalian po ba kayo? Eh, nag-almusal na kayo eh. Ang perfect tense ganito. Kumain ka na busog ka, hindi ka nakakain uli. Sapagkat yung kinain mo, busog ka na for life. Yun ang ibig sabihin ng perfect tense. Ang kaligtasan na tinanggap mo na ikay na ng palataya sa Panginoon, hindi nagbibigay bawi ang Diyos, kundi pag napasaya yan, it is your eternal possession. A love, sabi nga namin, a salvation that cannot be earned and cannot be lost. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, may katiyakan ka ng kaligtasan. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 11, and this is the testimony. God has given us eternal life. And where did we find this life? This life is in His Son. Sa verse 13, hindi ko na nilagay dyan, ang nakalagay ito. And these things are written that you may know that you have eternal life. Ibig sabihin, malalaman mo kung ligtas ka o hindi. Hindi ito MU. MU, malabong usapan. Magulong usapan. Ano ba talaga? Ligtas ba tayo o hindi? Hindi ko alam. Hindi ho ganon. Sa Bible, may katiyakan. Hindi dahil naramdaman ko, ligtas ako eh. Nung tumagap ako kay Lord, naluha ako eh. Nung tumagap ako sa Lord, nangako ko, magbabago ko. Nagbago ka ba? Papunta na doon. O hindi ka pa rin talaga. Kung iisipin mo, maliligtas ka dahil nangako ka magbago, hindi ka pa talaga ligtas. Ano ang batayan ng kaligtasan? Yung mga pangako ng Diyos na pangahawakan natin. Sabi ng Panginoon, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Pangako ng Diyos yun. At hindi naman ng Panginoon bumabali ng pangako niya. Ang tao nangangako at napapako, pero ang Panginoon nagpapako para matupad yung pangako niya. So, dito makikita natin ang kaligtasan ay by grace. Sister Grace, ang ibig sabihin ng iyong pangalan ay unmerited favor. Unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat, hindi dahil may nakitang kabutihan, kaya tayo naligtas. Naligtas tayo not because of ourselves, naligtas tayo in spite of ourselves. It is by grace. Sabi pa nga ng iba, ang ibig sabihin daw ng grace, G-R-A-C-E. God's riches at Christ's expense. Yun daw ang grace. Biyaya lang ng Diyos. Hindi dahil may nakitang mabuti sa iyo, ay, sayang naman ito. Ligtas na natin. Di ba? Hindi. Wala nga anumang may pagmamalaki ang tao dahil nga makasalanan. Biyaya ng Diyos na may kaligtasang laan sa mananampalataya sa Kanya. At matatanggap mo, sabi nga rito, hindi sa gawa. Kasi sabi sa Romans, if by grace, then it is not by works. Otherwise, grace ceases to be grace. Mamili ka lang. Is it by grace or by works? Kaya nga sinasabi natin, grace alone. Kasi grace, Greek, charis, ang root word, kara, gift. Gift. Now, sa mga nagsikap magregalo sa inyong mahal sa buhay, binili mo, pinag-ipunan mo, katapos binalot mo, hindi ito yung regalo na, halimbawa, sabi ko kay Ellen, honey, may regalo ako sa iyo. Tapos pagbukas ni Ellen, theology book. Tapos kay Ellen, alam mo, maganda yung regalo ko sa iyo at ako mag-iingat niyan para sa iyo. Pwede ba yan? Pwede ba yan yung,
Re-regalo kay asawa ko ng ako rin pala kikinabang. Di ba? Now, let's say niregaluhan ko siya, pinaghirapan ko talaga, tapos sasabihin ni Ellen, magkano babayaran ko? Will that be okay with you kung gawin niyo asawa niyo sa inyo yan? Gawin ni Sister Debbie sa'yo, Brad. Nagregalo ka, tapos sabihin niya, i-reimburse ko sa'yo. Tanggapin mo, Brad, sayang yun. Hindi, seriously. Would you be offended? Kasi regalo eh. Hindi ka naman humingi na tapatan, palitan, bayaran. Ang gusto mo lang, tanggapin. Pasalamat yung binagbigyan mo. So, salvation is by grace, not by works. If by grace, then it is not by works. Otherwise, it is no longer grace. Otherwise, if you have to work for it, it is not a gift. It's a reward. And salvation is a gift, not a reward. And then, we receive it by faith. Through faith. Sabi kasi dito sa Romans 3:28, for we conclude that a person is justified by faith apart from the works of the law. If it is by faith, then it is not by works, because if it is by works, then it is no longer by faith. Using the same argument. If we conclude that a person is justified by faith apart from the works of the law. Now, when Martin Luther translated the Bible into Greek, the Latin Vulgate into Greek, nilagay niya by faith alone. Kino-question si Martin Luther doon. Sabi niya, ba't yung dinadagdagan ng words ng Bible? Pero sinasabi ni Martin Luther, translators put a word to expand or clarify the meaning. And it is not against the meaning. Kasi if we're justified by faith, not by works, then it is only by faith. Di ba? At ito, may mga Catholic Bible before Martin Luther na nakalagay faith alone. Justified by faith alone. So, hindi naman si Martin Luther lang gumagawa noon. Nilagay yung alone sa translation niya to bring out the point of the passage. So, we are saved by grace alone through faith alone. Now, allow me to be technical sa point na to. Are you still okay? Yes. Sabi rito, you are saved by grace through faith, and this is not from yourself. It is God's gift. Tanong, ano yung this? Ano tinutukoy? Sabi ni ba, faith, kasi yung pinakamalapit eh. For by grace, for you are saved by grace through faith, and this. Kaya lang, dito, you really have to dig deep into the word. Kasi kaya nga may iba naniniwala, with due respect, na yung faith, kailangan kang bigyan ng faith para maniwala, kasi nga daw, yun yung gift. Hindi lahat daw binibigyan ng ganung gift. Kasi daw, ito yung verse na patunay dyan. This is not from ourselves, it is God's gift. Now, pag tinignan po natin, itatanong nga natin, ano yung tinutukoy? Tinutukoy ba yung faith? Or, sabi ni ba, hindi yung grace, kasi di ba, ang root word ng grace, gift. Baka yung tinasabing, this is not from yourselves, it is God's gift. Baka naman yung grace. Ito po yung Greek word niyan. Kaito to ok ex homon. Yung toto, yun yung this. Pag tiningnan mo sa Greek, bagamat hindi naman referring to a person, pero may mga gender yung mga words. Like example, Sophia. Is it a man's name or a woman's name? Kasi Sophia, feminine, di ba, no? Now, katulad nito, itong word na ito, pag tiningnan nyo po sa dictionary, it is neuter. Neuter. Sa halimbawa, ganito. I'm talking about my wife, halimbawa. I love my wife. Ano ang pronoun na gagamitin ko to refer to my wife? Pwede ko bang gamitin he? Ano na? She. Dapat may subject-verb agreement. Tama na? Can I refer to my wife as an it? I love my wife. It is beautiful. Di ba? Kailangan mag-connect. So, kumbaga, ito, neuter. So, dapat, yung object niya, yung tinutukoy niya, dapat, neuter din. Di ba? Example, grace at saka faith. Pag tinignan mo, for example, yung grace, charis. Notice,
Siya ay kaya nga, Grace. Di ba? Grace, no? Ewan ko, may kilala pa yung lalaki yung pangalan, Grace. Wala, no? Kasi nga, it's a feminine name. So, kung yung this, neuter, posible ba na mag-refer siya sa Grace? Na feminine? Simple grammar, hindi. What about faith? Pag tinino mo, Greek ng faith, pistis, hindi pesti. Pistis. Pag tinignan mo, yung sa grammar din, feminine. It could not be yung tinutukoy ng this. So ano yung tinutukoy ng this? It's not referring to a specific word. It's referring to the whole point. For you are saved by grace through faith. Ang ibig sabihin nito, salvation is God's gift. It is not something that you could produce on your own. It is God's gift. Hindi isang word lang ang tinutukoy niyang this, kundi yung buong sentence na yun. Kaya salvation is not from works. Salvation is not something that you earn, and salvation is not something you can lose. Paano to, Pastor? In the same way, faith, if it does not have works, is dead by itself. Kala ko ba, we're saved by faith, not works. Sabi dito, faith without works is dead. Di ba? By the way, our next series by May is the book of James. The title of our series, Faith Works. Faith Works. Ngayon pa lang, basahin na ninyo yung James. Pangiliting isip. Ano Tagalog ng James? Bakit Santiago? Ba't hindi Jaime? Ewan ko ba? Malalaman nyo. Actually, pag tinignan mo sa Greek, yung James, Jacob. Jacob. Santiago. Saint Iago. Saint Jacob. Anyway. Tinanong ko to sa Bible scholar. Tinanong ko sa nag-translate ng Bible natin sa Philippine Bible Society. Bakit hindi Jaime? Ba't Santiago? Kasi Santiago. Saint Jacob. Okay. Paano nga ito? Kala ko ba we're not saved by works? Ba't dito sabi, faith, if it does not have works, is dead. Well, context. Sabi dito, although explain ko pa na mas malawak ito pag nandun na tayo sa James, if a brother or sister is without clothes and lacks daily food, and one of you says to them, go in peace, stay warm, and be well fed, but you don't give them what the body needs, what good is it? What good is it na kaya mo naman palang tulungan, pero sinasabi mo lang, ipagpe-pray kita, God bless you. And sabi ng Proverbs, do not withhold good to those who deserve it, especially if it is within your power to do so. And sabi, if a brother or sister is without clothes and lacks daily food, and one of you says to them, go in peace, stay warm, be well fed, but you don't give them what the body needs, what good is it? Anong silbi nun? May pambibili mo ba sa palengke? God bless you. Pabili nga po ng isang taling sitaw, bayad po, God bless you. May saysay ba yun? Anong sabi ni James? In the same way. In the same way. Kung yung God bless you, hindi mo pa pambibili sa tindahan yan, ganun din ang faith. Kung hindi mo ipapakita, kung hindi mo ipapamuhay, what's the point? What's the point of the God bless you? What's the point of I'm praying for you if you will not be the answer to your prayers? Simply put, Ephesians 2 talks about how to be a believer. James 2 talks about how to behave as a believer. We'll talk more about that. Pero, the point is, galing na lang, walang palataya tayo, tapos yun na yun. Kaya ko lang mabuhay kahit anong gusto kong buhay. Hindi, may verse 10 eh. Ano sabi sa Ephesians 2:10? 1 to go? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time for us to do. For we are His workmanship. Sa Greek, that kinuha yan yung salitang poem. We are His masterpiece. Tayo'y, sa Tagalog, tayo kanyang nilalang. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? Ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Lahat bago na. We are His workmanship.
Kumbaga, parang sa painting, you are a masterpiece. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Painting, no? Picasso. Iba na gets kagad yung joke. Hindi, pero seriously. At nilikha tayo, anong sabi? Pakibasa uli. Dito tayo magtatapos. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for, sa Tagalog, tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus upang ialay natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sa verse 8 and 9, sinasabi, walang saysayang mabuting gawa natin para maligtas. Walang kinalaman yan, walang contribution ng mabuting gawa natin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah 64 verse 6, all our righteousness are like filthy rags. Ang ganda ng pagkakasulat. Nandiyan pa po ba kayo? Righteousness. Buti sana kung sinabi, all our unrighteousness are like filthy rags. Yes. Ang mga masasama nating ginagawa, masamang basahan talaga. Hindi na nakalagay eh. Ang nakalagay, all our righteousness, yung pinakamabuting magagawa mo, kung yun ang pangahawakan mo para makapasok ka sa piling ng Panginoon, sa kanyang kaharian, maruming basahan yon. Now, allow me to be gross. Sa Hebrew, nabasa ko, yung filthy rags is not just any kind of rag. Sa Hebrew, yung filthy rags, menstrual rags. Nung panahon na hindi pa uso yung mga wigwigs, ang ginagamit ng mga lolo't lola, pasador. At ang sabi ng Bible, ang lahat ng ating mabubuting gawa, lahat ng ating katwiran sa paningin ng Panginoon, kadiri, gamit na pasador. Wala tayo talaga may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Hindi tayo maliligtas na mabuting gawa. Subalit kapag tayo nanampalataya na, tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Bilang pasasalamat, hindi para bayaran, hindi para tapatan, hindi para tumbasan ang natanggap nating kaligtasan sa Panginoon, ang ating mga mabubuting gawa, matapos na tayo'y tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, ay pasasalamat sa kanyang kabutihan na natanggap natin. At dahil tayo kanyang nilalang, binigyan niya na tayo ng kakayanang mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa kanya. Next week, we'll talk about the empowering of the Spirit and what He has done not only to individuals, but to the church. Let us pray. Father, we thank you. Thank you, O Lord, for the good news that we have heard, that we have received. And we thank you, Lord, because when we have taken hold of it, you have assured us through your word, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. I pray that we will never grow tired of hearing the gospel of salvation, but will once again be on fire in sharing the gospel. And because we found life, we will share life. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.